Alam nyo bang kabado yan, kinakabahan yan? Kaya tigilan nyo na si Bato, ha? Ngayon, kanino tayo? Since napag-usapan na po natin ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan, o eto, si Harry Tatay Roque. Digong, miski 5 minutes. Mukhang mamamatay na ang dating Pangulong Duterte. Mukhang konti na lang ho ang buhay. Bagay, no? DDS, huwag kayong magagalit pagka sinasabi namin na malapit na si dating Pangulong Duterte. Kasi sa edad pa lang naman, 80, mag-81. Ilan ba ang ng buhay, ang buhay ng tao? Hindi namin hinihiling o hindi namin ipinapanalangin na mamatay na ang dating Pangulong Duterte. Pero kung pagbabasihan natin yung edad, real talk lang tayo. Malapit na yan. Di ba? Ang buhay naman po ng tao, mga boss chief amo sir, kapag ka naka-80 ka, buenas ka na eh. Pagka naka-95, 90 ka, 85, masaya ayos na din. Buenas na din. Di ba? O ito, 80. Yung mga nakita natin kay dating Pangulong Duterte, nung huli, yung gagayahin ko na naman, ang hirap. Yung yung biglang bumagal yung boses, my name is Rodri, yung ganon. Parang mamamatay na ho yun. Uulitin namin ha, uulitin ko ho, hindi namin ipinapanalangin na sumakabilang buhay ang dating Pangulo. Pero kung ganon ang lagi namin makikita, sorry. Talagang, ganon ang iisipin natin. Sabi ni Lance Christian Baldanzo, aabot pa ba ng 90 yang si Digong? Kung ako ho ang tatanungin nyo at yung narinig ko na my name is Rodrigo Duterte. Iniisip ko dyan, 2 taon, mahaba na 3 taon. May huling habilin na nga daw ho sabi ni Roque, mga bossing. May huling habilin na daw po ang dating Pangulo, mga kababayan. Pakinggan ho natin ha. Shout out pala, malamang nanonood dyan. Yung kapatid ko na si Marlon Ramos. Ipapakita ko ba yung picture ulit? Ipakita ko daw yung picture nung kasi nababad trip yung kapatid ko, no? Sabi niya, ang lagi mong pinapakita yung picture na Duterte yung yung t-shirt ko tsaka yung sasakyan ko, hindi mo pinapakita na sumisigaw tayo ng Marcos noong ikinakampanya o nung kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos sa Marikina. Wala naman ho akong picture nun. Ito, ayaw niya ipakita na ito. Dati proud na proud ho, mga bossing. Ayan, tanggalin muna natin si Roque. Ayan, yung kapatid ko, dati proud na proud dyan sa picture na yan. No, si Marlon Ramos, ngayon ayaw na. Sabi sa akin, ipakita mo yung litrato o yung picture natin noong unit team, yung sumisigaw tayo ng Marcos doon sa Marikina. Di ba? Ngayon, balikan na natin si Roque. Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon. Naku, ayan na. Ang tanong, saglit lang. Roque, sabi ni Rochela Horalbar, single daw po ba? Naku po, mayayari tayo. Married yun. Ang sinasabi ni Roque, 5 minutes daw bago pumunta sa Panginoon. Sinong Panginoon ang tinutukoy mo dyan? Di ba? Kasi po, kung sasabihin mong Panginoong nasa itaas o ang Diyos na nasa itaas, hindi naniniwala dyan si dating Pangulong Duterte. Natawag pa nga stupido yun, di ba? Di ba, Mark Estacador? Natawag pa nga stupid. Sino ba stupid God? Ganun pa nga yung sinabi ng dating Pangulong Duterte. Ang Pope, pumasyal sa Pilipinas, nagkaroon ng traffic. No, syempre given na ho yan kung saan dadaan yung sasakyan ng sinasakyan ni Pope. Magiging traffic po doon, mga boss. Mumurahin ng dating Pangulong Duterte. Pope, umuwi ka na, no? PI ka. Ngayon, mga bossing, mukhang nasagot na natin yung katanungan natin. Yung Diyos ba sa taas o yung Diyos ba sa baba? Mukhang yung Diyos po sa baba ang tatanggap sa kanya, mga bossing.
kung babalikan natin yung panahon nang siya ay namamayagpag bilang presidente ng Pilipinas, yung mga tokhang-tokhang na napakaraming mga Pilipino di umano ang namatay sa panunungkulan niya. Kaya mukhang yung Diyos na nasa ilalim ang mas madaling tumanggap sa kanya, Roque. Di ba? O sabi ni Mark Estacador, sa lupa, boss, si Kibbs. O baka si Kibbs, o pwede, no? Mag-best friend naman yan. O tuloy. Ano ang sabi ng dating Pangulong Duterte, Roque? Ang gusto ni Tatay Digong, miski 5 minutes bago siya pumunta sa Panginoon, makabalik doon sa kanyang kwarto, bahay Kalapati, sa Davao, at doon doon sa kanyang kwarto, bahay Kalapate. Oy, si Chi, nandiyan na din. Oh. Miski 5 minutes daw, makauwi ang dating Pangulong Duterte doon sa kanyang bahay Kalapate daw. Parang wala nang maniniwala dyan, okay? Ako, kunyari si Pulong, kasi di ba nung naalala nyo, nandiyan na si Kayla, ang ganda ni Kayla, watching from Japan daw. Alam nyo, mga kababayan, yung si Pulong, yung bahay ni Kulong, may tricycle driver, dumaan sila, sabi, ayan, yung bahay ni Pulong, pagkalaki-laki ho, pagkahaba-haba. No? Ngayon ikaw, hayaan mo yung ama mo na tumira doon sa itsurang bahay Kalapate? Hindi. Di ba? Hahayaan mo yung ama mo walang birthday cake doon sa kanyang birthday pagkadami-dami ng pera? Wala nang maniniwala dyan, Roque. No? Sinasabi ho nila na si dating Pangulong Duterte, ang request niya umuwi ng Pilipinas. Aba, uulitin ko ho. Ang magiging sagot dyan, si Ronald Bato de la Rosa. Di po ba? Si Ronald Bato de la Rosa ho, mga bossing. Bakit? Ayan nga ang sinasabi nga kasi, mga kababayan, na kapag tumestigo si Bato de la Rosa at tama yung kanyang mga sasabihin, posible daw po, mga bossing, na mapauwi ang dating Pangulo. Request nyo kay Bato de la Rosa na lumutang, humarap na. Diba? Yun ang magiging susi. Paawa lang. Yan, sabi ni Roy Garcia. Sabi ni Chief Villaruel, Harry Chupa Chups, yung candy ho yun, mga kababayan, ha? Sumuko ka. Ito naman si Chief biglang nagko-komento ng ganon. Chupa Chups ho, yung candy ho yun, mga bossing. Lollipop. Lalo na sa Estados Unidos, usong-uso yan. Si Chief Villaruel, biglang nagko-komento ng ganon kasi. Tuloy mo na, Roque. doon mamatay. Yun lang ang gusto niya. Mamatay sa sarili niyang bayan. Dahil siya'y 80 naman. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Naghuling habilin na si Tatay Digong. Yan na po. Alam nyo, mga kababayan, kapag may mga huling habilin na, talagang malapit-lapit na po yan. Siyempre, yung mismong tao, nararamdaman niya na kumbaga, nako, yung katawan ko hindi na kinakaya. Yung katawan ko bibigay na. Mga ilang araw na lang, ilang buwan na lang, ilang taon na lang, wala na ako dito sa mundong ibabaw. Kaya ang gagawin, yung mga gusto niyang ihabilin, gusto niyang sabihin sa kanyang pamilya, sasabihin na. Sabi ni Tina B, kailan ba uuwi yung si Sukla na yan? Malapit-lapit na din to. No? Pagerper ang tawag namin sa Batangas. Diyan saan ba? Sa Lollipop? Sabi ni Rochella, Chips, favorite ni Papa Cute kasi name. Tuloy. Handa na siya. Naku po. Bato, narinig mo ha? Pagbigyan mo na si dating Pangulong Duterte. Handa na daw mamatay ang dating Pangulong Duterte. Ikaw na lang ang inaasahan upang sa ganoon, kapag nakauwi siya ng Pilipinas, at least, yung kamatayan niya, no? Masaya siya. Bakit to? Yun daw nga ho kasi, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Yung, kumbaga, yun daw po yung tanging hiling ng dating Pangulong Duterte, ang mamatay nang nandoon daw po sa bahay Kalapate, mga bossing.